Kaka-release lang rin ng NBA official para sa regular season schedule. Ito ang unang official game ng Lakers at Mavericks sa regular season, bahagi ng NBA Cup Group Phase. Nabuo ang confirmation na to mula sa full Lakers schedule release. May game ng Lakers laban sa Mavericks sa kanilang home court sa November 28, galing mismo yan sa format ng NBA Cup. Sa ngayon kasi tatlong laban lang ang nakalista base sa official regular season na to. Kaya possible na magkaroon pa ng isang additional na matchup sa game nila sa regular season kasi 4 na games naman talaga sa bawat teams ang meron. So, 2 games sa home court at 2 games din home away. Kaya paniguradong 4 na beses magkakasubukan ang Lakers at Mavericks na kasama rin ang isang matchup para sa NBA Cup nila. Kung sakali, pero sa mismong regular season slate na to, may 3 siguradong matchup na nakalista para dito sa Lakers. Yan mismo yung schedule release ngayon mga pare ko. Talagang alam rin mismo ng NBA kung ano yung in-demand na team ngayon sa Western, dahil hindi naman talaga rival team ang Lakers at Dallas Mavericks. Dahil lang yan sa mainit na trade na nangyari kay Luka at Davis nung mid-season at yung binubuong rival ng fans para dito kay Luka Doncic at dito sa first overall pick na si Cooper Flag. Diyan lang naman talaga nag-umpisa yung rival ng mga to mula dito sa mga teams. Ang regular season record ng Lakers last season nasa 50 wins at 32 lose, na nagbigay sa kanila ng first sa Pacific Division at third seed sa Western Conference, pero natalo yung mga to sa unang round ng playoffs kontra mismo sa Minnesota Timberwolves, kung saan nagtala lang yung mga to ng 1-4 record para sa kanilang playoffs run. Samantalang ang regular season record ng Dallas Mavericks 39 wins, 43 loses at nagtapos sa 10th spot yan ng Western Conference. Kaya masyadong malayo yung pagitan ng mga yan, kaya hindi naman talaga dapat pagtuunan nga raw ng pansin yung rival na nabubuo sa mga to. Kaya nakikita nga raw na init lang yan dahil sa mga players ngayon na nakapaloob sa kanilang mga lineup. At inaabangan pa rin kasi yung parating na season na to dahil ang Lakers ang unang host team sa laban nila kontra Dallas, kaya mas nagiging exciting ang nakikita kasi dyan, kaya't mas nagiging exciting at inaabangan mismo yung laban ng mga to, dahil nga malaking transformation ngayon ang nangyari kay Luka at sa roster ng Lakers, ganun din mismo dito sa Dallas Mavericks. Tapos ngayon hinaantay na lang na maging healthy sila Irving at Daniel Gafford. Wala rin naman sa listahan ng injury ngayon itong si Anthony Davis, kaya siguradong makakapaglaro yan. Ang masaklap lang kasi ngayon para sa Dallas at itong Lakers, mas nabubuo yung comparison sa pagitan nitong si Luka at Flag. Wala naman kasi talagang problema yung mga fans lang at mga analyst yung nagpapainit ng usapin pagdating dito kay Luka at Cooper Flag. Parang normal na nga rin kasi yung mga first overall pick na pumapasok sa NBA kinukumpara talaga sa mga superstar at veteran sa liga. Mainit si Luka ngayon dahil sa body transformation at magandang kondisyon na nakikita sa kanya ngayon mula sa Slovenian national team niya at naglaro sa EuroLeague. At paniguradong maa-apply nga raw nito yan sa Lakers sa susunod na season, kaya nga mas inaabangan ang Luka Doncic ngayon na nasa kondisyon kung ano yung pagbabago sa laro nito. Lalo't sa report na mas gumanda nga raw yung laro nitong si Luka since na makapagbawas ng 30 pounds sa weight niya ayon niya sa mga scout. At ayon mismo dito sa isang anonymous NBA scout, galing yung report na to mismo mga pare ko sa Clutch Point merong malinaw na pakay si Luka Doncic para sa darating na season. Manalo ng MVP award at maging scoring champion bilang fat shaming revenge laban dito sa Dallas Mavericks. Dahil sinabi mismo ng scout na to na mas nagiging incredible pa yung laro nitong si Luka, mas mabilis at mas explosive. Sa ngayon, mas madali siyang nakakadaan sa mga defender, kaya sinabi nito na naniniwala siya na kayang makakuha ng award bilang MVP at scoring title itong si Luka sa susunod na season na to. At nakikita nga nito na gusto nitong bumawi sa Dallas Mavericks dahil halos fat shaming na yung ginawa sa kanya last season. Kaya wag natin alisin yung isa talaga sa dahilan mismo nitong si Nico Harrison kung bakit niya trinade itong si Luka, dahil nga raw sa postura nito na nag-iba at lumaki yung katawan na tila hirap na nga raw sa pagiging guard sa lineup.
Kaya hindi malinaw na sinabi ni Luka yung revenge na word, pero malinaw na isa yan sa naging motivation nito sa pagiging healthy at kondisyon niya ngayon, at mas nagiging exciting nga raw talaga ang magiging unang bakbakan ng mga to sa panibagong season.